Water signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail, ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet, ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. So, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Mensahe po natin. Overall energy. Ano po ang overall energy? So, we have the world. Okay, so yan yung overall energy mo ngayong araw na ito, water sign. So, this is about completion. Ayan po, pwedeng may celebration din dito because of the world. Okay, so pwedeng may mga natapos po kayo, may mga na-accomplish kayo ngayong araw na to, and sobra po na yung iba sa inyo ay tuwang-tuwa kayo and you're very happy, about dito sa inyong mga achievements. So tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa iyo. Ano pa ba yung mensahe, Spirit Guide? Mensahe pa po natin. Okay, ayan. Solar Refugee, sabi dito. Ay, Solar Refuge pala. Sabi dito, in solitudes, embrace singles, find the strength to regroup and rediscover their path. So, ayan po. So, pwedeng, ayan, kahit na mag-isa lang po kayo, mas nagagawa nyo pa water signs, yung mga dapat po ninyong gawin. Pwedeng mas madami kayong na-accomplish kapag kayo po ay mag-isa. Ayan, so parang alam niyo yun, hindi nyo kinakaawaan yung inyong sarili kahit na kayo po ay mag-isa lamang sa path na dinadaanan ninyo. Parang hindi kayo nauubusan ng faith. Ayan. So tingnan natin ano pa po yung mensahe. At saka mas nakikilala nyo rin kasi yung inyong sarili. Kaya din siguro hindi kayo nalulungkot. Tingnan po natin pagdating naman po sa iyong pagdating naman sa mga pwede pang mangyari sa araw mo ngayon. Tignan po natin. So, we have the Empress. Okay? So, pwedeng ito po ay, nanay kasi yung energy natin na to. And pwede rin, syempre may mga lalaki din naman na nanonood dito and any gender. So, pwede po na yung iba po sa inyo ay nandoon yung pagiging confident ninyo today. So, kaya confident yung iba sa inyo kasi, alam niyo kung paano paano ayusin yung inyong sarili or mag-ayos para sa inyong sarili. And sabi ko nga is independent. Karamihan sa inyo dito. Water signs. So, mayroon dito is malakas yung loob ngayong araw na ito. At saka yun, happy din kayo, confident kayo kasi pwedeng may mga na-accomplish po talaga kayo dito on your own. We have Knight of Cups. Hindi ko alam kung may magyayayang mag-date sa'yo dito. May magyayayang lumabas. May magko-confess ng feelings. Ayan po. Or pwedeng confrontation dito. Pero kasi, kung ano man tong pag-uusapan ninyo ng taong to, parang sobrang importante niya. Malaki yung magiging impact nito sa life mo. So, tignan po natin kung meron naman po dito mga nag-ayos ng mga papeles. Tignan natin. So, ayan. Diba, kung may mga nag-ayos dito ng papeles, tignan natin, or may mga, kunwari, visa ninyo, ganyan. Tignan natin, maa-approve na ba siya? We have Page of Swords. Actually, medyo hindi pa. Ayan po. Oo. Parang meron pa kayong, parang isa or dalawang step pa na kailangan gawin para yan po ay ma-approve. So, some of you are still waiting here. Medyo wala pa kayong marireceive na news about dito. Tignan naman natin sa mga nag-apply ng work. We have Knight of Pentacles. Okay, sa mga nag-apply po ng work dito, siguro more on yung iba sa inyo. It's either matagal na ba kayo nag-apply or kaka-apply nyo lang. Kasi more on ang sinasabi po dito, hanap pa kayo ng iba nyo pang pag-a-applyan. Okay, so pwede po wala kayong masyadong marinig doon or wala kayong marinig, wala kayong walang email, walang tawag, walang text kayong ma-receive doon sa in-applyan po ninyo. So, yun. Kung gustong-gusto nyo talaga yon, habang naghihintay po kayo, apply pa rin kayo sa iba para hindi po sayang yung oras ninyo. Ayan, pasensya na po kayo at may tumahol na aso kanina.
Tignan po natin ano pa. Actually, kanina pa nga may tumatahol, no? So, pasensya na po kayo. Ayan, kung maingay, kung nade-distract yung iba sa inyo. Tignan po natin pagdating naman sa family. Sa family, we have Queen of Swords. Okay. And we have the Sun. Parang meron sa family members mo ba, water signs, na parang kapag nagsasalita siya, walang preno. Ayan. Pero actually, yung sinasabi naman ng taong to ay ano naman, katotohanan naman. Yun nga lang kasi medyo nakakasakit siya. Kasi nga, walang preno yung kanyang bibig. Ayan. So, pwedeng, minsan yan, pag yung iba po sa inyo, nakakasalubong nyo yung taong to, or pag uuwi kayo, kunwari, pwedeng ito ay relatives mo, parang pag uuwi ka sa province, or sa bahay ng lolo't lola mo, ganyan. Medyo umiiwas ka sa taong to. Yan. Parang hindi mo din kasi siya kasundo. O, pwedeng nagka-clash yung energy ninyo, yung ugali ninyo nung taong to. So, tignan po natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa iyong kaibigan. So, we have 10 of Cups. Meron tayo ditong the Moon. So, ayan po, oh, pagdating to sa mga friends mo. Actually, maganda naman yung pinapakita na energy. So, pwede nga sa kanila may celebration. Baka invited ka. Yan, yung iba lang sa inyo, pwedeng kayo to. Nahihirapan po kayo kung mag-say yes pa kayo or mag-say no kayo dito sa invitation ng kaibigan po ninyo. Pwedeng conflict kasi yan pagdating sa ibang pang sked. So, siguro, sabihin mo na lang sa kanya para, diba, hindi ba siya umasa? Parang sabihan mo siya ng maaga pa. Oo. Yan, kapag in-invite ka niya, tapos alam mo naman talaga na hindi ka makakapunta. So, para wala na lang din talagang samaan ng loob. I mean, maintindihan ka rin naman niya. Tignan natin, pagdating naman po sa iyong kaperahan. So, we have 10 of Pentacles. So, maganda yung kaperahan ninyo dito ngayon, oh. Water signs. We have Ace of Swords. Ayan po. So, pwedeng nandoon na, kumikita na ulit yung iba sa inyo. Tapos yung kinikita po ninyo ay nahahandle nyo po na maayos, or sabihin natin na napoprovide nyo talaga yung mga pangangailangan po ninyo or ng family po ninyo. Kaya ayan, happy kayo dito. Happy yung karamihan sa inyo. Pwede rin kung may hinihintay kayong pera dito, pwedeng makuha nyo po yan. Tignan pala natin kasi parang meron dito, may mga binebenta kayo ng mga properties. Tignan natin kung meron ba kayong mabebenta bago matapos yung month ng ng July. 2 of Swords. Actually, marami kayong makakausap. Kaya lang kasi yung mga makakausap po ninyo, parang, hindi ko alam kung nanghuhuli lang ba sila. Ayan, medyo mag-iingat po kayo kasi baka may mga agent din kayo na makakausap dyan. Inaalam lang kung ano ba yung, sino ba yung owner, yung mga ganon-ganon. So, mag-iingat po kayo dito. Ayan, medyo malabo pa this month. O, yung iba sa inyo na makabenta. Tingnan natin pagdating naman po sa iyong trabaho. Sa trabaho, we have 9 of Cups. So, marami naman po tayo ditong water signs na masaya sa trabaho. Ayan, fulfilled naman po kayo. We have 4 of Swords. Wala namang nakakaisip dito ngayon na umalis sa work, ganyan. More on, kontento. Yun kasi yung mas pinapakita dito eh. Tignan po natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa mga gustong magnegosyo. We have 6 of Swords. Simulan nyo na po yan, oh. Ayan, simulan nyo na yan. Magiging successful kayo dito sa business po ninyo. Ayan, basta maging hands-on daw po kayo. Kayo talaga yung magmando dito sa negosyo na itatayo po ninyo o uumpisahan po ninyo. Sa mga may current business naman, kamusta yung sales? We have 8 of Wands. Mabilis po yung sales. Tapos marami kayo dito mga makakausap ngayong araw. Ayan. Actually, sila naman yung lalapit sa'yo. I mean, maganda po yung sales ninyo ngayong araw. Mabilis. Parang mga fast moving dito yung mga, yung mga, yung mga products mo. So, tignan po natin, pagdating naman sa mga single mom, single dad, tignan po natin yung energy. Tsaka mga byudo at byuda. We have heartbreak. Heartbreak is part of the human experience. It will pass. So, meron dito, pwedeng hindi pa rin kayo pumapasok sa isang relationship. Hindi po yan yung, ninyo, yung parang,
priority ninyo. Kaya nga yung iba sa inyo dito, happy kayo na mag-isa pa kayo. So, enjoyin nyo lang yan. Enjoyin nyo lang yung inyong sarili. And for some of you po, kung hindi pa kayo talaga totally healed, hindi pa kayo naka-move forward, wag muna po kayong pumasok sa isang relationship kasi pwedeng this could be another heartbreak na naman. Parang pag pinilit nyo yung inyong sarili. Or baka dahil may nasasabi yung ibang tao sa inyo, uy, ang tagal-tagal mo ng single, ganyan-ganyan. So, tingnan natin ano pa yung mensahe. Tapos yung iba po sa inyo, kung kayo ay single mom, single dad, byuda, byudo. So, baka po yung tapat po sa inyo, ayan, yung taong papasok sa buhay ninyo or papapasukin nyo sa life ninyo, pwedeng hindi lang kayo yung saktan, pwedeng pati yung mga anak po ninyo. Kaya, ayun, pag-isipan nyo po yung mabuti. Sa mga mag-asawa naman, sa mga magkarelasyon, kamusta yung energy? We have imperfection. Ayan. So, love is a beautiful mess. Embrace it. Embrace its imperfection. So, wala naman talagang perfect marriage, perfect relationship. Diba? Walang perfecto sa atin. So, ayun po. Pwedeng mas nagiging matatag yung inyong relasyon dahil sa pagiging imperfect po nito. Kasi nabubuhay yung iba sa inyo sa reality. We have love affair. Ayun lang. So, secrecy, third party, hooking up. Mag-iingat lang kayo dito kasi ayan po, medyo meron dito natutukso. So, wag nyo namang i-love or wag nyo mahalin yung part na yon ng relationship. I don't know kung nakakapagpatibay ba yan ng relationship ninyo. Or nakapagpatibay ba yan ng relationship ninyo. It depends kung gaano kayo ka-open-minded. Hindi ko siya mapaliwanag kasi yung iba kasi dito pwedeng hindi kayo super open-minded talaga. So, alam mo yon, may magagalit lang kapag pinaliwanag ko to. So, ayun, yung iba sa inyo, yun lang. Ganun lang kasimple yung sinabi ko kanina na wag nyong mahalin kung mayroong third party dito, kung sino man yung yung isa man sa inyo ng person mo. Okay, kasi yun, baka yun iniisip ng iba na, ay, mas nakakapagpatatag ng relationship, etc., etc. So, ayan lang po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.